Ginoong Grimm, huwag kang mag-alala. Naging assistant ko siya ng 1 taon dahil gusto ko siya. Alam kong hindi niya malilimutan ang unang pag-ibig niya. Pero umaasa pa rin ako na mapapansin niya ako. Ginoong Grimm, magpapainit ako ng tubig para sa paligo mo. Ako ang bahala. Akala ko natupad na ang pangarap ko. Pero pagkapanganak sa anak ko, sa wakas ay narealize ko na kahit anong gawin ko, hindi ko makuha ang puso niya. 7 taon na ang lumipas. Pero napanaginipan ko ulit ito. Lahat ng pagkakamali ko ay nagsimula dito. Nanay, napanaginipan mo ba? Hindi. Nanay, aalis na ba talaga tayo? Pero kanina, niyakap ako ni Ginoong Grimm. Nagsisimula na ba siyang magkagusto sa akin? Caleb, babalik na ang taong gusto ni Ginoong Grimm. Hindi na tayo pwedeng manatili dito. Pero nanay, binigyan ako ni Ginoong Grimm nitong laruan na eroplano. Kung hindi niya ako gusto, bakit niya ako bibigyan ng regalo? Sasabihin ko ba sa kanya na masaya si Huff dahil babalik na ang unang pag-ibig niya? O itong regalo ay binigay lang sa kanya dahil sa babaeng iyon? Dad, nakauwi ka na! Ikaw ba ang hindi nakakaintindi? O siya, ilang beses na, ang sinabi ko sa iyo na huwag mo akong tawaging dad. Pasensya na po. G. Grimm. Ayos lang kung ayaw mo sa akin. Pero si Caleb ang anak mo. Kailangan ba talagang saktan mo siya ng ganito? Umakyat ka sa kama ko. At ginamit mo ang batang ito para ikulong ako. Ito ba ang paraan mo para protektahan siya? Paulit-ulit ko nang sinabi sa'yo sa mga nakaraang taon. Lasing ka kasi noon kaya. Tama na. Wala akong gana para makinig nito. Kasalanan ko ang lahat. Magic Grimm, huwag na kayong mag-away. Sino ang nag-utos na hawakan mo ito? Bantayan mo ang anak mo. Huwag mong pahawakan ang hindi sa kanya. Kaya, bumalik siya para lang kunin ang laruan na eroplano. Regalo yon para sa anak ng unang minahal niya. Wala bang halaga sa kanya si Caleb? Caleb, huwag kang umiyak. Caleb, kung aalisin kita sa kanya, sasama ka ba sa akin? Di ba pwede tayong manatili? Hindi pa niya ako pinapayagan na tawaging tatay. Caleb, ayaw niya tayong manatili sa bahay niya. Kaya aalisin kita, okay? Ma, pwedeng bigyan natin si G. Grimm ng 3 pagkakataon kung ayaw niya talaga sa atin. Tayo ay aalis na magpakailanman. CJ, Huff, bibigyan ka namin ni Caleb ng 3 pagkakataon. Pagkatapos noon, hindi ka na magiging bahagi ng pamilyang ito. Eve, magre-resign ka na ba talaga? Nasa ibang bansa ang tatay ni Caleb. Dadalhin ko siya roon para magkasama kami. Ang galing naman, mahirap magpalaki ng bata nang mag-isa. Eve, nakita mo ba iyon? Nagkaka-girlfriend na kaya si Grimm? Ang ganda talaga ni Fiona, kaya pala si Huff ay nabighani sa kanya. Hanggang pinapangalanan siya kapag lasing. Sino ba siya? Parang close siya kay Mr. Grimm. Baka naman magiging asawa niya. Simula ngayon, si Fiona ay magiging bahagi ng kumpanya bilang aking personal assistant. Eve, ano na ang mangyayari sa'yo kung siya ang makuha sa trabaho? Aalis na rin naman ako. Sakto ito. Nagulat ako na pinayagan ito ng kumpanya. Mayroon siyang espesyal na trato.
Hindi ba si Eve, ang pa ni Mr. Grimm? Ngayong nandito si Fiona, ibig sabihin ba nito ay tanggol na si Eve? Wala pang nakakakuha ng libreng pasa na ganito dati. Lahat tayo kailangang magsumikap para umangat. Hindi ba pamilyar sa'yo ang babaeng ito? Parang nakita ko na siya dati. Sa tingin ko siya ang unang pag-ibig ni Mr. Grimm. Narinig ko na halos ikasal na sila. Pero bigla na lang siyang nawala. Madalas uminom si Mr. Grimm dahil sa kanya hanggang magkasakit. Kumusta po kayong lahat? Masaya akong sumali sa Grimm Corp at maging bahagi ng pamilyang ito. Inaasahan kong makasama kayo sa trabaho. Wala siyang karapatan. Pinaghirapan ni Eve ang posisyon bilang ini sa pamamagitan ng pagkuha ng napakaraming malalaking deal. Alam ng lahat kung gaano kagaling si Eve. At ngayon, pinalalayas siya. Hindi patas iyon. Naaawa ako kay Eve. Hindi ka pa pamilyar. Sa lugar, ipapakita ko sa'yo. Hugh, marami kang gagawin. Hindi kita aabalahin. Paano kung hayaan na lang si MS Wild ang magpakita sa akin? Marami pa akong trabahong kailangang gawin. Wala akong oras. Sige, kalimutan mo na. Ipasyal mo lang siya ng mabilis, at ituro mo ang mga basic. Hindi ito magtatagal. CJ. Ito na ang huling hinto, ang meeting room. Nakita mo ba iyon, MS Wild, kahit gaano ka kagaling magtrabaho? Si Hugh ay ako lang ang iniintindi. Ano, ayaw mong marinig? Sayang, hindi ako titigil. Pinapanatili ka lang niya para sa saya. Sa sandaling tumawag ako, iiwan niya ang lahat at lalabas ng bansa para makita ako. Well, sana'y magpakailanman kayong masaya. Doble kara ka lang. Akala mo ba hindi ko nakikita iyon? O kung hindi, hindi ka sana nagbuntis. Naaawa ako sa anak mo. Anak siya ni Hugh. Pero trinato ni Hugh ang anak ko. Parang sarili niya. Alam mo ba kung bakit? Kung napakagaling mo, bakit hindi mo pakasalan? Si Kinley Grimm. Mukhang kinakabahan ka. Anong kinakatakot mo? Ako, matatakot. Kung may dapat matakot, ikaw iyon. Eve Wild. Okay ka lang? Okay lang ako, Hugh. Humihingi ako ng paumanhin. Kailangan mong maglinis ng isip mo para makita kung gaano kakalito. Hugh, hindi sinasadya ni MS Wild yun. Huwag mo siyang sisihin. Naka-on ang mga kamera. Tingnan mo muna ang footage bago mo ako akusahan. 2 pagkakataon na lang ang natitira. Hugh, okay talaga ako. Baka si MS Wild ay naiinis lang dahil kinuha ko ang posisyon niya. Suntok lang yan. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Matapang na siya para suntukin ka. Ano na ang susunod? Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Ituloy mo lang ang pag-arte mo. Pero aalis na ako. Eve! Kung aalis ka, ibaba kita sa regular na assistant. Kung ano ang gusto mo. Anong nangyayari kay Eve ngayon? Ang iba ng kumikilos niya. Hugh, huwag mong habulin. Si MS Wild. Pwede ka bang pumunta sa bahay ko mamayang gabi? Sige, ikaw ang masusunod. Hugh, ang bait-bait mo sa akin. Gumagabi ka sa ibang babae. Caleb, Ma, may parent-teacher meeting bukas. Pwede bang sumama si Dad? sa loob ng 7 taon ni minsan, ay hindi siya dumalo sa parent-teacher meeting para sa anak natin. Bakit siya pupunta ngayon? Caleb,
Sabi ng mga kaklase ko, wala akong tatay. Pwede mo bang pakiusapan si Dad na pumunta kahit ngayon lang? CJ, ay te-text ko siya. May parent-teacher meeting si Caleb bukas. Libre ka ba? Ayaw bang pumunta ni Dad? Okay lang, naiintindihan ko na busy siya. Caleb, Libre ako. Pupunta ako. Caleb. Sabi ni Dad, pupunta siya. Ang galing! Pupunta na rin sa wakas si Dad sa parent-teacher meeting. Ma, sabi ng teacher ko, ang galing-galing ko raw kaya ginawa niya akong class leader ngayong term. Kung malaman iyan ni Dad, magugustuhan niya ako ng higit pa, di ba? Sana lang. Hindi niya tayo ay stand up. Ma, dumating talaga si Dad! Madumating nga si Pa. Sige, salubungin na natin siya. Pa, ikaw. Ano ang tawag mo sa akin? Mr. Grimm, mali ang upuan mo. Ang upuan ko ay nasa harapan. Ito ang unang beses na tumupad sa pangako si Pa. Ang galing naman! Ito ang upuan ko. Umalis ka dyan, tatay ko siya! Kaya, nang sabihin niyang libre siya, ay para dumalo sa pulong. Para sa anak ni Fiona. Hindi sinasadya ni Sam yun. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. MS, Wild. Nandito ka rin ba para sa pulong ng magulang at guro? Nasaan ang asawa mo? Wala sa bansa ang tatay ko. Abala siya at ayaw kong istorbohin siya. Mr. Grimm, aalis na kami ni Ma. Karaniwan, hindi ako pinababayaan ni Caleb. Pero ngayon, nagkakalayo siya. Ma, una, dinala niya yung babae sa kumpanya para nakawin ang posisyon mo at ngayon nandito siya para sa anak niya. Isang pagkakataon na lang ang natitira para kay Pa. Paano nangyari ito? Ang sakit na para sa anak ko. Pero wala akong magawa. Salamat sa paglaan ng inyong oras upang dumalo sa pulong ng magulang at guro. Sigurado akong sabik kayo na marinig ang pag-unlad ng inyong anak kaya magsimula na tayo. Miss, Caleb, maayos ka ba sa paaralan? tahimik, pakiusap. Pagkatapos ng mga pagsusuri ngayong semestre, napili namin si Caleb bilang pinuno ng klase. Caleb, gusto mo bang magsalita ng ilang minuto? Guro, hindi ako magaling magsalita kaya pass muna ako. Caleb, nahihiya ka lang talaga. Tuloy natin. Caleb, nandito ako. Palagi akong nandito para sa'yo. Huwag kang malungkot. Bakit ang tagal mo lumabas? Sabay na tayong umuwi. O nga pala, lumipat lang ang anak ni Fiona dito, kaya hindi nakasali sa pagpili ng leader. Sabihan ni Caleb ang teacher na atras siya at ibibigay kay Sam ang posisyon. Talaga nga naman. May kapalit ang bawat pabor. Parang cotton candy na to. Sige, Mr. Grimm. Hugh, masama ang pakiramdam ni Sam. Pwede bang sunduin mo kami? Dad!
Ingat ka. Huff, ay hindi na itama si Caleb ngayon. Pero ito na ang huling pagkakataon na tatawagin siyang dad ni Caleb. Huff, hindi ka na muling makakakita ng ilaw na naiwan. Para sa iyo sa bahay. Ma'am, kailangan na nating sumakay sa eroplano. CJ. Naway maging maayos ang lahat para sa iyo. Tara na. Ev, tulungan mo ako. Ano nang nangyari? Yung proyekto, kay M. Lopez, nasa huling yugto na. Pero nang malaman niyang aalis ka, ayaw na niyang ituloy. Kung malaman ito ni Henry Grimm, siguradong matatanggal ako. Tulungan mo ako, please. Hindi dapat ibang tao ang mag-ayos ng gulo na iniwan ko. CJ, babalik na ako ngayon. Salamat, Ev. Maraming salamat. Caleb, may kailangan akong asikasuhin. Bukas na tayo aalis. Okay, Okay. tara na. Pagkatapos kong ayusin ang kay M. Lopez, makakaalis na ako ng tuluyan. Ito ang upuan ko. Enes Irvin, umusog ka nga. Ito ang pinakamalapit na upuan kay Hugh, at bilang kanyang punong assistant, nararapat lang na ako ang umupo dito. Paumanhin, kung gusto mo ang upuang ito, kausapin mo siya, pero sa ngayon, akin ito. Paumanhin, MS, Wild. Pumayag na si Hugh na ako ang umupo dito. Sinabi rin niya na ikaw ay isang ordinaryong assistant lang, at hindi karapat dapat sa upuang ito. Ang gamit mo ay nandyan. Naiinggit ka ba? Mukha kang kahabag-habag ngayon. Pero patuloy kang nagpapanggap na wala kang pakialam. Siguro nasaktan ka nang makita si Hugh na dumalo sa pulong ng magulang at guro para sa anak ko. Kaya tumigil ka na sa pagpapanggap. Kailangan ko lang umiyak ng kaunti, at gagawin niya ang lahat para sa akin. Kahit ang anak mo ay kailangang ibigay ang kanyang posisyon bilang leader ng klase para sa anak ko. Ano ang naramdaman mo nang hilingin sa iyo ni Hugh? Nagawin iyon. Hindi ko maisip, gaano kasama ang pakiramdam. Ni Huff kung makikita niya, ang tunay na kulay mo. Ikaw. Sinasabi ko ito, para paalalahanan ka kung nasaan ang lugar mo. Umalis ka na lang kasama ng anak mo. Huwag ka nang muling magpakita sa buhay ni Hugh. Kung hindi, lalo kitang pahihirapan. Naiintindihan mo ba? Alainan, basurahan ka naman talaga. Kung gusto mo ang ganitong klaseng basura, kunin mo. Ikaw. Huwag mong isiping hindi ko alam ang balak mo. Akala mo ba talaga na makakompetensya mo ako? Para akong nagmamalasakit. Paalalahanan kita, magbabago ang sitwasyon. Balang araw, ikaw naman ang may tutulak palabas. Anong ginagawa mo? Fiona, Hugh, bakit ka nandito? Eve, kailan ka titigil sa pagpuntirya kay Fiona? Hugh, nagkakamali ka tungkol kay MS, Wild. Naglalaro lang kami ng laro. Nakita ko ang lahat. Lagi mo siyang ipinagtatanggol sa lahat ng paraan. Ayoko talagang mag-away kayo dahil sa akin.
Kasalanan ko ito. Siguro hindi na lang dapat ako tumanggap ng trabaho. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagkakamali ng iba. Eve, ano pa ang sasabihin mo? Huff! Ang tanga-tanga mo, at bulag ka. Eve Weld, ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Masyado yata akong naging mabait, kaya akala mo pwede kang lumabag sa patakaran. Hinangupan mo pa ako, kaninang umaga. Alam mo ba, ang mga responsibilidad ng isang asistan, kung hindi pumagit na si Fiona, mawawalan ako ng bilyon-bilyong dolyar. Mula ngayon, ibaba ka sa ranggo bilang regular na empleyado. Kaya, baka hindi niya nakita ang mga mensahe ko. At abala sa trabaho. Hugh, napakagaling ni MS, Wild. Paano mo siya i-demote dahil lang sa ganoong kaliit na bagay? Dapat umalis na lang ako sa kumpanya. Ang pagiging magaling, hindi dahilan para sa masamang ugali niya. Pero, kung i-demote siya dahil dito, parang kasalanan ko na. Huwag mong isipin yan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman kung gaano siya kasama. Pero, Fiona, palagi kang nag-isip para sa iba. Pwede bang unahin mo muna ang sarili mo? Ano pang hinihintay mo? Mag-sorry ka. Gusto mo bang magpanggap ng ganito? Eve, alam kong hindi mo ako gusto. Kung galit ka, ilabas mo sa akin. Hindi kita sisisyan. Habang nandito ako, hindi mo kailangang yumuko kanino man. Pero siya si MS, Wild. Kahit sampailan o murahin niya ako, hindi ako magrereklamo. Hugh, magkunwari ka na lang. Walang nangyari, at hayaan mo siyang manatili. Pinagbibigyan ko na siya sa hindi pagtatanggal sa kanya. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Magre-resign ako at magpapalugi para sa'yo. MS, Wild. Ang tagal mo nang nagtatrabaho dito, paano ka nalang aalis? Kung galit ka pa rin. Sige, sampailan mo ako. Huwag niyang gawin yon. Sinampal niya talaga ako. Eve, nawawala ka ba sa sarili mo? Sinampal mo si Fiona sa harap ko. Yung 2 sampal na iyon ay para sa anak ko. Wala akong pakialam kung paninirang puri mo ako. Pero pinasama mo ang loob ng anak ko dahil sa parent-teacher meeting at sa pagpili ng class leader. Karapat-dapat kang masampal. Eve Weld, Ang sampal na ito ay para sa sarili ko. Alam mong may asawa na siya, pero nilandi mo pa rin siya. Nandidiri ako sa mga maninira ng pamilya. Paano mo masasabi yan tungkol sa akin? Hindi ba totoo? Baka hindi alam ng ibang may asawa na siya. Pero alam mo, pinapunta mo pa rin siya sa bahay mo sa gabi. Fiona, hanggang saan ba ang kapal ng mukha mo? Hindi yan ang iniisip mo. Malinis ang samahan namin ni Hugh. Ginang Wild. Alam kong ayaw mo sa akin. Aalis na ako. Okay, mula ngayon. Huwag mo akong subukang galitin. Tulad ng sinabi ko, maaari mong kunin ang basurang iyan. basura. Hugh, sa tingin ko si Ginang Wild ay may maling akala. Bigla na lang siyang sumugod. Sa akin, tinawag akong maninira ng pamilya at basurahan. Sabi niya dahil ako. Mahilig ako sa basura. Maaari kitang kunin. Eve, tama na. Ako rin, sawa na ako. Pagkatapos ng 7 taon, sawa na rin ako. Pagkatapos ng 7 taon, kapag naaalala ko kung gaano ako kahirap magtrabaho para makakuha ng mga deal para sa'yo, pakiramdam ko ay tanga ako. Dapat ay inasikaso ko na lang ang anak ko. Huff, hindi ko na gagawin yon. MS, Wild, ako na lang ang saktan mo. Huwag mo siyang saktan. Eve, ang pagkuha ng ilang malalaking proyekto, hindi ibig sabihin, ay pwede ka nang maging mayabang at suwail. Hugh, ako ang dahilan kung bakit ganoon ang ginawa ni MS, Wild. Huwag mo siyang sisihin. Ang mga taong katulad niya, hindi matututong kumilos ng maayos kung hindi sila mapaparusahan. Kayong dalawa, nakakasuka. Hindi para sa wala ang 2 sampal na natanggap ko. Eve, ayan, Eve. Ang yabang-yabang mo, pero ngayon nagkamali ka na. Buti nga sa iyo. Sabihin mo sa project team na ibigay ang lahat ng datos kay Eve, wala nang makakatulong sa kanya.
Kung hindi niya matatapos yan ngayong gabi, pwede na siyang mag-impake at umalis. Mr. Dream, malaki ang datos ng proyekto. Imposibleng matapos ni MS Wild. Yan sa isang gabi lang. Eh di magpuyat siya. Marami siyang oras. Ganito na pala kalate. Nasa opisina pa dapat si Eve. Mr. Dream, kape ninyo. Nag-overtime na ba? Si Eve na yon? Natuto na ba siya sa lugar niya? Hindi pa bumalik si MS Wild. Mula kaninang hapon. Ano? Wala siya buong araw. Mr. Dream, hanapin ko na ba siya ngayon? Hindi na kailangan. Well, Eve, ang galing mo talaga. Handa ka na ba, Caleb? Aalis na tayo. Handa na ako. Ma, ang buhay natin ay magiging mas maganda pa sa hinaharap. Magiging ganoon nga. Tara na. Papuntahin mo si Eve at magdala ng kape para sa akin. Hindi rin pumasok sa trabaho si MS Wild ngayon. Lalong tumitindi ang kalokohan ni Eve. Kailangan ko siyang disiplinahin. Pasok. Hugh, ito ang paborito mong kape. Ikaw. Bakit ikaw? Hugh, anong nangyayari? Ngayon, ako na ang personal assistant mo. Iwan mo na lang ang kape. Hugh, nakahanap ako ng magandang restaurant. Isama natin si Sam doon para mag-dinner mamayang gabi. May trabaho pa ako. Pero gustong-gusto na ni Sam na kumain sa labas kasama tayo. Hugh. Masama ba ang pakiramdam mo? Kailangan mo bang magpatingin sa doktor? Naway ang lahat ay maging mabuti para sa iyo. Hugh, anong nangyayari? Trabaho ba to? Eve, ano nang ibig mong sabihin? Nababaliw ka na ba? Paano mo nasabi yon? Pasensya na, ang numerong dinyal mo ay... Pasensya na, ang numero. Sabi niya gusto niya ako, pero pag wala si Eve, nagpapanik siya. Ang numerong dinyal mo. Hugh, huwag. Natatakot ako. Bumalik ka sa trabaho mo. Eve, kung nandito ka pa, hindi ako mapapanatag. Paumanhin, ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang hindi makontak. Buwisit! Eve, nagtatampo ka ba dahil naiinggit ka? Eve, nagbalik na ako. Masaya ka na ba ngayon? Tigilan mo na yan, Eve. Bumaba ka na ngayon, o hindi na kita kakausapin ulit. Eve! Nauubos na ang pasensya ko. Talagang hindi na siya bumalik.
Sa tingin ko, hindi pa ako nakakasama ni Caleb. Pasensya na po, ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi maaaring makontak. Eve, may 10 minuto ka. Kung hindi ka tatawag pabalik, maghihiwalay na tayo. Hindi pa rin pala niya alam na umalis na kami ng bansa ni Caleb. Ha, Eve? Akala ko may tibay ka ng loob. Eve, kung hindi mo na kaya, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ano pa ang saysay? Phew, ako ito. Bakit ka tumatawag sa ganitong oras? Phew, nanaginip lang ako ng masama at natatakot ako. Pwede ka bang pumunta rito? Kung natatakot ka, pumunta ka kay Sam. Hayaan mo siyang samahan ka. Pero bata pa lang siya. Phew, kailangan kita rito. Pwede ka bang pumunta? Wala akong oras. Humanap ka ng iba. Pero ikaw lang ang taong maaasahan ko. CJ. Eve. Ikaw ang umiwas sa akin. Sige na. Pupunta na ako dyan. Maghihintay ako sa iyo. Eve, tingnan natin kung paano mo ako makakalaban. Ikaw. Caleb, pagod ka na ba? Ma, hindi po ako pagod. Ikaw, pagod ka na ba? Hindi rin ako. Kumain muna tayo bago magpahinga. Ha? Sige. Eve, ano ang ibig mong sabihin? Nababaliw ka na ba? Anong lakas ng loob mong magsabi ng ganyan? Eve, may 10 minuto ka. Kung hindi ka tatawag pabalik, maghihiwalay na tayo. Eve, akala mo ba ang pag-ignore sa mga tawag ko ay magbabago ng kahit ano? Pupunta na si Hugh para samahan ako ngayon. Naiinggit ka ba? Kung ako ikaw, maglalaho na lang ako ng tuluyan, imbis na maglaro-laro para bawiin siya. Wala kang pag-asa habang nandito ako. Dapat nga pasalamatan kita sa mga sampal mo noon. Lalo lang naging concern sa akin si Hugh dahil doon. Caleb, may nakikita ka bang nagugustuhan mo? Parent-teacher meeting lang naman yon. Di ba niya kayang kalimutan na yon? Tatay! Ingat ka. Kaya. Dahil, Sige, dahan-dahan sa pagkain. noong mga panahon na yon, nagmadali ako, para lang malaman, nagutom lang pala si Sam, at naghahangad ng fried chicken. Hugh, pasensya na talaga. Dapat pauwi ka na. Kasama ni MS, Wild at ng anak niya. Pero dahil sa akin, dapat pumunta ako at humingi ng tawad sa kanya bukas. Huwag na, ang mahalaga ay ang kaligayahan mo. Salamat. Ikaw ang aking lifeline. Kung isasama ko si Caleb para kumain ng fried chicken, siguradong masaya siya. Pasok. Mas maganda ang katawan ni Eve kaysa sa kanya, pero laging nagtatakip siya.
Hugh, ang kliyente at ang mga shareholder ay nandito na. Hayaan mo akong sumama sa'yo ngayon. CJ, Oo. Ay nako, nakuha ni Sam ang mga dokumento para sa kliyente kahapon. Ginawa ba niya? Hindi. Pagkatapos, inilagay ko na. ayos ka lang ba? Baka hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Kaya matulog ka ng maaga mamayang gabi. Sige. Ginoong Grim, ang tagal na nating hindi nagkita. Ginoong Sutton, maupo po kayo. Salamat. Malaki ang pag-asa ko sa pagtutulungan nating ito dahil alam ko kung gaano kakagaling. Hindi ba si Welde, ang kanang kamay mo, huwag mong sabihin na nakahanap ka ng kapalit. May iba siyang pinagkakaabalahan. Ganon ba? Napakagaling niya sa mga nakaraang taon. Kung hindi siya nagtatrabaho para sa'yo, sinubukan ko na sanang kunin siya. Ginoong Sutton, kung wala nang ibang problema, pirmahan na natin ang kontrata. Sige, tama. Ginoong Grim, ano ang ibig mong sabihin dito? Grabe, ginuhitan nga ni Sam ang buong papel. Dapat chinek ko muna. Ang bata talaga. Sino ang gumawa nitong kontrata? Kahit ang mga basic na bagay ay hindi tama ang pagkakagawa. Tawagin mo si Welde. Mr. Dream, MS, Wild. Henry Grim. Ganito, ang operasyon ng kumpanya nyo. Wala akong nakikitang dahilan para tayo'y magtulungan. Malaki ang tiwala ko kay Fiona at sa anak niya. Tapos ganito ang gagawin niya sa akin. Pasensya na, talagang. Sino ka ba? Si Emer Grim ang kausap ko. Emer Sutton, kasalanan ko ito. Maghahanda ako agad ng bagong kontrata. Bilang paghingi ng paumanhin, babaan namin ang presyo ng 3%. Henry Grim, maganda man ang itsura, ay magandang bonus, pero ang mahalaga ay ang kakayahan. Nakakita ka talaga ng napakagaling na assistant. Talagang nakahanap ka ng napakagaling na assistant. Hindi ko maintindihan kung bakit si Henry Grim ang pinili nitong pampaganda kaysa kay Welde. Totoo nga. Henry Grim, hindi ko inaasahang nahuhulihin mo ako ng ganito. Tapos na tayo rito. Sutton, talagang hindi ito sinasadya. Hindi sinasadya. Ipinapakita lang nito na, hindi mo talaga sineryoso ang Sutton Corp. Hindi sapat na tinanggihan mo ako, tiniyak mo pa, na makikita ko ang pagong sa tabi ng pangalan ko para hiyain ako. Hindi ka panipaniwala, tapos na ang partnership na ito. Ano na ang gagawin natin ngayon? Si Emer Sutton, ang pangunahing kliyente natin. Kung wala siya, mawawalan tayo ng bilyon-bilyon sa kita bawat taon. Hugh, pasensya na. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Ano ang dapat kong gawin? Hindi kailanman titingin. Sa akin ng ganito si Eve. Palalo siya, laging nagsusumika para sa perpeksyon. Kahit gaano kahirap ang gawain, madali niya itong hinahawakan. Samantala, si Fiona ay wala namang ginawa, kundi umiyak at iwan ako para linisin ang gulo. Kung si Eve sana, hindi mangyayari iyon. Maingat siya, at si Caleb ay mabait. Nasaan si Welde? Saan siya pumunta? Hugh, Lumabas ka na lang. Huwag ka nang makialam mula ngayon. Hugh, Lumabas ka. Parang utos yan. Parang utos yan. Hugh. Pakipirmahan mo ito. Iwan mo na lang dito.
Hugh, huwag kang magalit. Kasalanan ko ang nangyari ngayon. Mas bantayan ko si Sam. Pangako ko, hindi siya. Tawagin mo akong Ginoong Grim sa trabaho. Kahit na ako ang naglagay sa'yo dito, kailangan mong maging profesional. Maging profesional. Alam ng lahat na ako ang tunay niyang minamahal, pati relasyon niya kay Eve, lihim. Pero ngayon, magiging profesional daw ako. Hugh, hindi ba't sinabi mong gusto mo ako? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Hindi pa masyadong sanay si Ginang Irvin sa kanyang tungkulin bilang assistant. Hayaan mo siyang mag-rotate sa iba't ibang departamento at ibalik siya pagkatapos ng evaluation. Hugh, na-realize ko na ang mga pagkakamali ko. Pangako ko, hindi na ito mauulit. Pwede bang huwag mo akong gawin ito? Trabaho lang ito. Hindi kailanman umiyak sa harap ko si Ginang Wilde sa opisina. Gets ko na. Sakit ka pa rin sa ulo kahit umalis ka na. Malalaman ko ang gusto niyang lasa. Pag natikman niya ito, magugustuhan niya. Caleb, nagdala ako ng fried chicken para sa'yo. Baba ka at tikman mo. Ito ang mga family drawing ni Caleb. Pero wala man lang isa ang may kasamang ako. Ginoong Grim, pwede bang maging modelo kita? Abala ako, wala akong oras. Eve, nasaan ka at si Caleb? Akala ko, masisiraan ako ng loob pagkatapos kong iwan siya. Pero sa totoo lang, ang ginhawa pala, nang hindi na kailangang maghintay, sa taong hindi ka naman mahal. Hindi na ako kailangang maghanda ng almusal. Para kay Hawk sa umaga, hindi ko na kailangang tiisin ang masasakit niyang salita. Ang hiwalayan pala, napakasarap pala ng pakiramdam. Nanay, kung sana mas maaga tayong umalis kay Mr. Grim. Dati, akala ni Hawk na ang amusement park ay sayang lang sa oras at hindi niya pinapayagan si Caleb. Pero gusto ko lang na maging masaya ang anak ko ngayon. Gusto mo ba ang inumin? Ginoong Green, masamang balita. Bakit ka nagpapanik? Umatras ang kliyente sa isang proyekto na hinawakan ni MS Wild. Natigil na ang proyekto ngayon. Dapat hanapin mo siya. Sa halip na ako. Tawagan mo siya ngayon at sabihin mo sa kanyang ayusin ito. Tignan natin kung anong dahilan ang maiisip mo para sa hindi pagpapakita. Kalimutan mo na. Sabihin mo sa kanyang pumunta sa opisina ko. Ipala mo sa kanya na gusto kong siya ang humawak nito. Ginoong Dream, nag-resign na si MS Wild. Hindi namin siya makontak. Nag-resign? Sino ang nag-approve nito? Hindi ko alam ito. Sinabi ni MS Wild na ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa abroad. Dinadala niya ang kanyang anak na lalaki para magsama-sama sila sa abroad. Kaya nga siya nag-resign. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa ganitong importanteng bagay? Bakit hindi mo sinabi sa akin tungkol sa napaka-importanteng bagay? G. Green, na-demote mo na si Ginang Wild bilang ordinaryong empleyado. Sinunod namin ang mga regulasyon ng kumpanya. Kaya nga, ang kanyang pagbibitiw, hindi na kailangan ng iyong pag-aproba. G. Green, paano natin ito lulutasin?
Nasaan si Caleb? Nakita mo ba siya? Hindi. Hindi pa rin niya ako kayang bitawan. Nandito siya para sunduin si Sam. Baka alam niya na anak siya ng bruha. Natatakot siyang pumasok sa paaralan. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Si Caleb ang anak ng bruha. Ikaw dapat ang tatay ko. Sino ang nagpahintulot sa'yo na sabihin yon? Ang mga bata sa preschool ay nagsasabi niyan mula pa noong ang parent-teacher meeting. Ang bahay niya at ang tatay niya ay dapat na sa nanay ko at sa akin. Bitawan mo ako. Hugh. Bata lang si Sam. Kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Talaga? Dapat na talaga sa'yo kung magalit. Bata lang siya. Maaari niyang sabihin ang mga ganyang bagay dahil ikaw ang nagturo sa kanya. Si Caleb ay tinawag kang dad sa harap ng napakaraming tao. Nahuhulaan na ng mga tao kung ano ang nangyayari. Dad! Ano ang tawag mo sa akin? Mr. Grimm, Kaya nga, palaging naiinis si Caleb. Ako ang tatay niya pero nasa parent-teacher conference ako para sa ibang bata. Kahit anong pag-intindi mo sa akin, okay lang. Pero bata pa si Sam. Wala siyang kasalanan. Di ba pwedeng bigyan mo siya ng pagmamahal ng isang ama? Hugh. Hugh. Ma, parang nagbago na si Daddy Hugh. Hindi na siya ganyan katrato sa akin tulad ng dati. Ano pa bang silbi ko sa'yo? Di mo ba alam kung paano siya mapapasaya ang kinabukasan natin at katiwasayan? Nakasalalay lahat sa kanya. Ganito ba ang ginagawa mo? Sabihin mo. Pero hindi naman siya dati ganyan katrato sa akin. Ipagtatanggol niya ako kapag pinagagalitan mo ako. Ang kapal ng mukha mong sabihin to. Hindi sana niya tayo ginaganto kung hindi mo ginuhitan ng kontrata niya. Isa kang walang kwenta at kahihiyan. Umalis ka na. Umuwi na ang mga bata, ikaw pala. Yenhe, lead. Pwede ko bang malaman kung pumapasok pa ba si Caleb sa eskwelahan? Naalala ko na, ikaw ang tatay ni Caleb. Yung pumunta sa parent-teacher meeting, kasama ang anak ng ibang babae. Si Caleb ba? Ang pinakamagaling sa lahat ng mga bata, pero pinag-uusapan siya ng masama ng lahat dahil sa ginawa mo. Nahihiya na siyang pumasok. Hindi anak ko si Sam. Wala nang saysay na sabihin mo pa sa akin yan. Inalis na si Caleb ng nanay niya sa eskwelahan. Kailan nangyari yon? Kinabukasan ng parent-teacher meeting. Ang nagpa siya sa kanyang umalis. Paano siya naging ganito kalupit? Wala akong ibang impormasyon, maliban sa mga sertipiko na hindi niya kinuha. Umalis ka na. Papa, nakauwi ka na? Sinabi ko na sa'yo na huwag mo akong tatawaging papa. Pasensya na, Mr. Grimm. Okay lang kung ayaw mo sakin. Pero si Caleb ay anak mo. Ikaw ang ama niya. Kailangan bang saktan mo siya ng ganito? Mr. Grimm, nakuha ko na ang impormasyon. 3 araw nang wala si MS, Wild, kasama si Caleb. Nasaan na siya ngayon? Nasaan na siya ngayon? Tinitingnan ko. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Pinutol ni MS, Wild, ang lahat ng contact. Hindi kami makakontak sa kanya. Bilisan mo. Hello, ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang nakapatay. Paano siya nangahas na i-block ako? Hello? Eveweld, paano mo nangahas na i-block ako? Ang pag-alis ng bahay ng mag-isa ay isang bagay, pero ni-withdraw mo pa si Caleb sa paaralan. Pwede mong baliwalain ang mga tawag ko. At I-dismiss ako. Eh bakit hindi kita ma-block? Huff Grimm.
Sino ka ba? Wilde, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bumalik ka rito ngayon din. Pasensya na. Binigyan ka namin ni Caleb ng 7 taon. Pero hindi mo pinahalagahan. Ang relasyon natin ay tapos na. Wilde, ito ba ang tunay mong pagkatao? Gusto mo lang na magmakaawa ako sa'yo. Ano nang nangyayari sa kanya? Magsalita ka. Ang umalis ng mag-isa ay isang bagay, pero dinala mo pa. Si Caleb, ikaw ba ay? Huffgrim. Iba ang trato mo kay Caleb kaysa sa akin. Iba ang trato mo kay Caleb kaysa sa akin. Gusto mo bang sumunod siya sa isang estranghero na ayaw niyang tawaging dad kaysa sumama sa akin? Nasaktan mo na ang kanyang pagkabata. Ayokong sirain mo ang buong buhay niya. Ganoon ko trinato si Caleb. Dahil sa'yo, hindi sana siya napunta sa ganitong mahirap na sitwasyon. Kung hindi mo sana, ako pinagtripan noon. Nangako ka kay Caleb na dadalo ka sa parent-teacher meeting niya. Pero umalis ka dahil kay Fiona Irvin at sa anak niya, Huffgrim. Kaya ko pang itakpan ang pagwawalang bahala mo kay Caleb bago bumalik si Fiona. Pero hindi siya tanga. Akala mo ba, hindi niya alam ang ginagawa mo? Wilde, bumalik ka. Dapat tayong mag-usap at harapin ang problema ng magkausap. Mag-usap. Huff. Hindi mo nakarapat dapat iyon. Nawala mo na kaming dalawa, magpakailanman. Wilde, ano ba tong ugali mo? Sa tingin mo nagmamakaawa ako sa'yo? Alam ko, hindi ka kailanman magmamakaawa sa akin. Inuutusan mo ako. Yan ang ginagawa mo sa loob ng ilang taon. Ang pangit ng taste mo. Isa pa. Heto. Inumin mo ito para sa hangover mo. Gagawin mo ang sinasabi ko. Huwag mong ipagpalagay ang ibig kong sabihin. Nang walang utos ko, huwag kang makialam sa buhay ko. Huffgrim, wala akong obligasyon na makinig sa'yo. Huffgrim, wala akong obligasyon na makinig sa'yo. Wilde, anong klaseng halimbawa ang ipinapakita mo sa pagkuha sa anak ko ng ganito? Sa pag-alis kasama si Caleb, nagbibigay kami ng puwang para kay Fiona. Hindi ka na bumalik mula nang ibalik niya ang kanyang anak. Lahat ng ginagawa mo ay umiikot sa kanya. Huff, bakit ka lumalapit sa akin kung napaka-importante para sa'yo si Fiona? Wilde, kung sino ang mahalaga sa akin at kung sino ang hindi iyon ang problema mo. Alam kong gusto mo si Fiona. Simula nang umalis kami ni Caleb, maaari na kayong magkasamang mabuhay ng masaya. Nais ko ang lahat ng kabutihan para sa inyo. Hindi ko sinabi na gusto kong makasama si Fiona. Wilde, sinasabi ko sa'yo, habang lalo kang nagiging makatwiran, lalo kitang kinamumuhian. Hindi ako makakapantay kay Fiona, yung laging nasa isip mo at hinahangaan. Bakit ka pa pumupunta sa akin kung napupuot ka naman sa akin? Huffgrim, gusto mo ba kaming dalawa? Hindi, pwede bang tumigil ka sa pagsasabi ng mga walang kwentang bagay na ito? Bumalik ka ngayon din. Pag-usapan natin ito. Wilde, may 1 oras ka. Hindi na ako babalik kailanman. Alam mo nang mabuti ang kaya kong gawin. Huwag mo akong pilitin. Huffgrim, huwag mong ipamukha sa amin na kamuhian ka. Wilde, kailangan kang bumalik kahit anong mangyari kung maglakas loob kang sumuway sa akin. Kaya pa kitang bawiin kahit na tumakbo ka sa dulo ng mundo, hindi ka naniniwala. Hintayin mo. Huwag mo na akong tawagan muli. Mula ngayon, tatawag ako ng pulis kapag lumapit ka sa akin. Subukan mo. Handa na ako.
Umalis nang walang dala. Hiwalayan. Eve-Weld, hindi mo na kailanman makakataka sa akin habang buhay. Ano ng problema? Hindi siya sumasagot sa mga mensahe ko, ni tumatawag man lang. Bakit kaya ako, Gina ganito ni Hugh? Dahil kaya, sa maliit kong pagkakamali sa trabaho, para bang wala siyang pagkakamali, wala siyang galang sa babae. Huwag kang masyadong mawala ng pag-asa. Ganyan talaga ang mga lalaki. Gusto nila yung hindi nila makukuha. Hindi kanya mapigilang isipin. Noong hindi kanya maibabalik noon. Ngayong umalis na si Eve Welde, hindi niya mapigilang isipin ito. Anong gagawin ko? Hindi ko naman. Pwedeng manood lang. Malulutas ang lahat kung mawawala si Eve Welde. Tina, labag ito sa batas. Makukulong ako kapag hinabol tayo ng mga pulis. Tina, labag ito sa batas. Makukulong ako kung habulin tayo ng mga pulis. Walang makakahuli sa'yo kung gagawin natin ng maayos, nang walang maiiwang bakas. Bukod pa riyan, tumakas si Eve Welde sa kanilang tahanan, kasama ang kanyang anak. Sino ang nakakaalam kung anong klase? Aksidente ang pwedeng mangyari. Iba ang sitwasyon kung ang aksidente ay sa ibang bansa mangyari kaysa dito. Pero, Huwag kang magpaka-empathy. Sa kritikal na sandaling ito, ayaw mo bang makasama si Huff? Ayaw mo ba ng napakalaking kayamanan? syempre naman. Pinaghirapan ko ang lahat para umabot dito. Tapos na ang usapan. Hindi ka magkakaroon ng matatag na posisyon kung hindi ka magiging ruthless. Kung hindi dahil sa panghihimasok ni Eve Welde, ikaw at si Huff ay matagal nang nagkakasama. Lubos na makatarungan ang pag-alis. Sa hadlang na si Eve Welde, ano pang hinihintay mo? Mr. Dream. Nahanap ko na ang lokasyon ni Mrs. Dream. Nasaan siya? Si Mrs. Dream at si Mr. Caleb ay nandito. Malapit sila sa border. Hello? Ginoong Grimm, may masamang balita ako. Sinubukan ni Fiona na magpakamatay. Ano? Pupunta na ako dyan. Ginoong Dream, paano naman si Ginang Dream? Buhay ng tao ang pinag-uusapan natin. Hindi ko talaga maintindihan. Isang bagay na pwedeng tapusin. Minsanan na lang, pero kailangan mo pang patagalin ng ganito. Dapat, maghanda ka na ngayon. Tiyaking hindi ka magkakamali. Sa harap ni Huff mamaya, hindi bobo si Huff. Tulad ni Eve Welde. Alam ko. Pero takot pa rin ako. May anak ako, kailangan kong isipin si Sam. Hindi ko pwedeng hayaan na magkaroon siya ng nanay, na may criminal record. Nga pala, kailan mo ipinanganak si Sam? Nakipagtalik ka ba kay Huff? Bago mo siya ipinanganak, pwede mo bang ipako sa kanya? Magsalita ka. Hindi pa ako nakipagtalik kay Hugh. Ano? Impossible. Dati mong sinasabi sa akin na si Huff ay totoong-totoong umiibig sa iyo at hindi mabubuhay nang wala ka. Siya, sinabi niyang mahal na mahal niya ako. Gusto niyang itabi ang magandang sandaling iyon para sa gabi ng kasal namin. Hindi mo dapat tinakbuhan ang kasal isang buwan bago pa man. Siguro nagsisisi ka na ngayon. Sino ang mag-aakalang ang nahihirapang Dream Corp ay makakabangon ng ganoon? Hindi ako aalis. Kung alam ko lang na magiging ganito ang kalalabasan. Kalimutan mo na. Huwag mo nang isipin ang nakaraan. Ang kailangan mong gawin ngayon ay tumayo ng matatag. Ang tanging advantage mo ngayon ay ikaw ang unang niyang minahal, ang nakawala. Pero, 7 taon na silang kasal ng babaeng iyon. May anak na nga silang dalawa. Tiyak na espesyal ang relasyon niya sa kanilang dalawa. Tina, anong gagawin ko ngayon? Hoy, ikaw ay isang pasyente na nagtangkang magpakamatay. Pero, malamang hindi pa napapansin ni Huff na lumamig na ang pagmamahal niya. Kung hindi, dapat galit na siya sa'yo ngayon dahil sa lahat ng bagay na ginawa mo para sirain ang araw niya. Nasaktan mo na ang sarili mo ngayon. Malamang pupunta siya rito dahil sa dating relasyon ninyo. Oo. Anong dapat kong gawin ngayon? Hugh, nandito ka na pala.
Hugh, nandito ka na pala. Bakit mo gagawin yon maayos naman ang lahat? Sa tingin ko, karapat-dapat ako. Hugh, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin. Hindi sasama si Eve sa anak niya. Makasalanan ako. Nagkasala ako sa inyong lahat. Ang tanging pagbabayad ko ay ang aking kamatayan. Huwag kang umiyak. Hindi mo kasalanan yon. Kasalanan ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi sasama si Eve sa anak niya. Magpahinga ka na. Huwag kang mag-isip ng masyado. Fiona, kailangan ko nang umalis. Makinig ka sa doktor. Ano, kakakarating mo lang. Hugh, aalis ka na ba? Ayaw mo ba sa akin? Marami akong trabaho. Buti naman okay ka na ngayon. Huwag kang mag-overthink. Magpahinga ka ng mabuti. Aalis na ako. Hindi ka na niya mahal. Fiona, bilisan mo at tapusin ang buhay ni Eve. Pumunta ka roon sa pinakamabilis na paraan. G-Grim, hindi mahulaan ang panahon sa lungsod. Ang daan sa unahan ay tinangay ng landslide. Hindi tayo makakaalis ngayon. Hoy! Sa wakas, nakakausap na kita. Abala mong tulad mo. Narinig kong tumakas ang asawa at anak mo. Nagiging magaling na nga siya nitong mga nakaraan. May lakas pa ng loob na tumakas. Akala niya iiyak ako at magmamakaawa para lang bumalik siya. Ang labo ng iniisip niya. Oh, ngayon naman ay nagpapaka-proud. Naisip mo na ba, nakasalanan mo ito? Siya ang mali. Hindi ako, nararapat lang sa kanya. Ang nangyari. Tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Pag-isipan mo, maayos ka ba mula nang umalis si Eve? Mahal kong Mr. Grimm. Hindi mo pa rin nauunawaan. Imposibleng walang nararamdaman. Pagkatapos ng 7 taong magkasama. Huwag mong hintayin na may iba na siyang kasama bago ka magsisi. Kaibigan ko, pag-isipan mong mabuti. Tumakas si Fiona, 1 buwan bago ang kasal. Dahil hindi ka maayos, mahirap ka. Pag-isipan mong mabuti ito. Nag-contact lang siya sa'yo nang magtagumpay ka na. Isipin mong mabuti. Nagpakita lang siya nang magtagumpay ka na. Nang magtagumpay ka na. Hugh, sandali lang para mag-cross ang landas. Pero habang buhay para magkaugnay ng tunay. Walang pag-aatubiling sumuporta sa'yo si Eve. Sa pinakamahirap mong mga panahon. Siya ang tunay na nagmamahal sa'yo. Huwag mong pabayaan ang isang taong tunay na nagmamalasakit sa'yo. Ginoong Grimm, pwede na tayong pumunta sa paliparan. Hindi na serbisyo ang numerong dinyal mo. MS, Irvin, anong maitutulong ko? Nasaan si Hugh? Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Pumunta siyang hanapin si Mrs. Grimm. MS, Irvin, may paparating ko. Sa kanya ang mensahe mo. Okay lang. Sabi ko sa'yo, tama ako.
Nagsisimula na siyang mapagtanto ang nararamdaman niya para kay Eve. Ano ang 15 minus 4? 11. Sigurado ka? Isipin mo ulit. Inay? Huwag kang matakot. Hindi ganoon kaingay ang mga magnanakaw. Gawin mo na ang iyong takdang aralin. Titingnan ko. Eve Weld, alam kong nasa loob ka. Buksan mo. Sige noong Grim. Hindi niya tayo pababayaan. Inay, huwag na nating buksan ang pinto. Mapapagod din yan sa kakatok at aalis. Hindi natin pwedeng gawin yon. Gabi na. Baka makaabala pa siya sa mga kapitbahay. Dito ka lang at tapusin mo ang iyong takdang aralin. Huwag kang lalabas. Ako na ang bahala sa kanya. Naiintindihan mo. Eve Weld. Ang tapang mo na, ha? Paano ka naglakas loob na lumabas nang hindi ko alam? Ngayong hinanap kita ng personal. Nasisiyahan ka na ba? Hindi ko kailangang makiusap sa'yo para umalis. Ganitong klaseng lugar lang. Ang mapupuntahan mo kapag iniwan mo ako. Hindi ko kailangang maging ama sa anak ng ex ko. Ni magdala ng pamilya sa tabi ko. Kaya naman naming mabuhay ng maayos. Naiinggit ka. Pala, Naiinggit. Dapat mong ipatingin ang ulo mo. tama na. Huwag kang magkunwari. Bibigyan kita ng pagkakataon. Dahil 7 taon na tayong magkasama. Hindi ko na lang papansinin ang nakaraan. Kung babalik ka sa akin, ngayon na. Hindi ko isusumbat ang nakaraan. Sa'yo, kung babalik ka kasama ko ngayon. Eve Weld, tapos ka na ba? Hindi ko naman kailangan magpaliwanag ng kahit ano sa isang mapagmataas na lalaki, katulad mo. Pirmado mo na ba ang kasunduan sa diborsyo na iniwan ko sa bahay? Paano mo nagawang diborsyuhin ako? Panaginip mo yan. Huwag mo ngang isipin na mapapatalsik mo ako sa buhay na ito. Hindi ba sapat na? Hinahayaan kitang makasama siya ngayon. Seryoso ka ba? Ano pa? Tigilan mo yan. Naiintindihan ko, galit ka lang kay Fiona. Huwag kang mag-alala, pangako ko hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya basta babalik ka sa akin. Sa tingin ko, baka hindi mo nakita yung kasunduan. Marami akong pinrint na kopya. Kukunin ko para sa'yo. Pirmado ko na ang kasunduan sa diborsyo na ito. Ang kukunin ko lang ay ang akin. Pirmahan mo na. Ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi ako sang-ayon sa diborsyo. Eve, huwag mong isipin na iiwan mo ako. Nag-aatubili ka bang pakawalan ako? Ayaw mo bang bitawan ako? Gusto mo ba ako? Huff. Gusto mo ako? Huff Grim, gusto mo talaga ako? Huwag mo akong hawakan. Eve Weld, Nakakadiri ka. nababaliw ka ba? Ano ng karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Malinaw na. Malinaw bang mahal kita? Mahal na mahal kita noon. Pero tao ako, hindi ako laruan mo. Ano nang akala mo, pwede mong gamitin? Ang pagmamahal ko para saktan ako ng paulit-ulit, nang walang pahinga. Ano nang akala mo, pagkatapos mong saktan ako, pwede mo lang sabihing mahal kita?
At masaya akong magpapatawad sa'yo. At babalik sa'yo. Ano nang akala mo? Mahal pa rin kita? Ano nang akala mo? Paano naman ang anak natin? Sa tingin mo ba gustong-gusto ni Caleb na bumalik sa dati nating relasyon? CJ, kung gusto mong maghiwalay, hindi ko ibibigay sa iyo ang pagpupok sa ating anak. Huwag ka nang umasang makita mo pa siya. Pag-isipan mong mabuti. Hindi mo na siya muling makikita. Desidido ka na ba talaga? Kasuklam-suklam ka. Malinaw na hindi mo siya itinuturing na tunay mong anak, pero gusto mo pa rin panatilihin siya sa tabi mo. Paano ka naging ganito kabagsik? Dahil anak ko siya. Gago ka. Sumama ka sa akin ngayon. Mula ngayon, maayos kong pakitunguhan kayong dalawa. Magiging masaya rin tayong pamilya. Eve, sigurado akong ayaw mong lumaki si Caleb nang walang nanay. Panaginip mo yan! Si nanay lang ang kikilalanin ko. Hindi kita tatay. Wala kang karapatang magsalita dito. Nanay, huwag kang mag-alala sa akin. Hiwalayan mo na lang si tatay. Ako na ang bahala sa sarili ko. Huwag kang mag-alala sa akin. Ako ang magpoprotekta sa'yo pag ako'y lumaki na. Huffgrim. Ayoko sa'yo. Suklam ako sa'yo. Mas mabuti nang kamuhian mo ako kaysa limutin mo ako. Sasama ako sa'yo. Huff. Dahil gusto mo talagang sumama ako sa'yo. Huwag kang magsisisi. Siyempre, hindi. Aalagaan ko kayong dalawa. Nanay, Caleb. Kasama kita palagi. Hanggang sa lumaki ka, kahit anong mangyari. Hindi na ako makakapag-stay dito. Mas lalong hindi ka na niya kaawaan kung ngayon ka pa aalis. Pero, ibinalik na ni Hugh, yung babaeng yun. Nagsisisi ako sa pagtatangkang, magpakamatay. Dapat nag-abroad na lang ako. Mas mabuting kumilos doon kaysa dito. CJ, madaling maging marunong pagkatapos ng pangyayari. Dito ka lang sa bansa, makakagawa ng paraan. Pero, mas mapagplano si Eve Wilde kaysa sa'yo. Ikaw ang may maling paghusga. Isang buwan na akong nakabalik. Bumalik na rin ako sa kanyang kumpanya. Hindi siya nakipag-ugnayan. Kay Fiona sa panahong ito, pinatalsik pa niya ito. Pero alam kong, hindi nagbabago ang ugali ng tao. Nag-aantay lang ako ng pagkakataon. Huff, hindi ka karapat-dapat. Grim, narito ang mga dokumentong pipirmahan. Huff na lang ang tawag mo sa akin. Nasa opisina tayo. Pakibantayan ang iyong hangganan. Nasa opisina tayo. Huwag mo akong tawagin sa pangalan. Grim ang tawag mo sa akin. Hayag ko nang inanunsyo sa publiko na asawa kita. Hindi na kailangang itago ito. Pirmahan mo na lang ang mga dokumento. May iba pa akong aasikasuhin. Eve Wild. Papatayin kita. Handa ka na ba? Isang linggo na ang nakalipas. Hanggang kailan pa ito? Handa na kami. Maaari na tayong kumilos ngayon. Eve Wild. Tingnan natin kung paano ka makakaligtas. Ako ang magmamaneho ngayon. May kailangan pa akong tapusin na trabaho.
Ikaw na lang kaya ang gumamit ng kotse ko para sanduin si Caleb? CJ, Huff, ano ng problema? ano ang gagawin mo kung may balak akong saktan ni Fiona? Sa akin, Mabait si Fiona, hindi niya kayang saktan ka. Sinabi ko na, hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Tigilan mo na ang paninira sa kanya. mukhang may mga bagay na mas mabuting di na lang sabihin. Malalaman niya rin ang katotohanan kapag nakita niya ng personal. Paano pumalya ang preno? Kung saktan ako ni Fiona, ano ang gagawin mo? Mabait si Fiona, hindi kanya sasaktan. Sinabi ko na nga, na hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Tigilan mo ang paninira sa kanya. Pasensya na. Sabi ng doktor, nasa vegetative state ka na. Wala nang ibang magagawa pang paggamot. Si Fiona at ang salarin, pareho ng nahatulan. Habang buhay na pagkakakulong, ang anak niya ipinadala na sa ampunan. Kahit papaano, naparusahan na sila. Hindi dapat. Masyadong mapag-imbot. Kahit may pamilya ka na, iniisip mo pa rin ang unang pag-ibig mo. Inabuso mo pa ako. Dapat alam mo na may kahihinatnan yon. At ngayon, nandito na. Ipagpapatuloy ko ang suporta sa buhay mo. At paminsan-minsan ay dadalaw ako. Para ibalita sa'yo kung ano ang nangyayari sa amin ni Caleb. Pero yun lang ang gagawin ko. Huff! Maghihiwalay na tayo at mamumuhay ng magkahiwalay. Nakuha ko na ang kontrol. Sa lahat ng kliyente mula nang bumalik ako sa kumpanya. Ang kumpanya, nakasentro na lahat sa akin. Sa ganitong paraan, masisiguro kong lumaki si Caleb ng masaya at ligtas.